ng mga video footages ay nililipat ito sa main parang repository ng ABS-CBN ng lahat ng mga video at meron tayong tinatawag na iba't ibang klaseng containers ng video na nais ding maintindihan ng ating Senate President. Okay, kasama naman natin ngayon sa pagkakataong ito, Attorney Alice Vidal, law professor mula sa University of the East. At syempre, ang ating isa sa mga panelists natin, Attorney JJ. Okay, si Attorney Vidal, nakita po natin itong mga pangyayari the past few days. Nagkakaroon po ng mga ruling na minsan ay kine-question ng depensa. At dahil po sinasabi nga, to use the term po, ng legal term, sui generis po itong impeachment court. Sa tingin niyo po, itong pagbalanse na isinasagawa ng presiding officer at ng buong Senate impeachment court ay successful naman po ba? Sa tingin ko successful naman dahil kumbaga itong si Senate President Juan Ponce Enrile medyo na babalanse niya in the sense na napipigilan niya na mag-overacting ang mga prosecutors at napipigilan din naman niya ang depensa upang hindi rin masyadong gamitin yung kanilang knowledge of the law, ika nga, sa kanilang mga objections. Kasi kanina, hindi nyo ba napansin, sinabihan niya yung defense counsel na wag ka namang masyadong, may term siya sinabi niya, wag ka namang masyadong jumpy. Di ba? Sinabi niya yun. Wag naman object na object. Oo, kasi very jumpy ka naman. Wag ka namang object ng object. Pero hindi niya nasasabi yung kay, Justice Cuevas. Attorney JJ, itong pinapatunayan nila ngayong mga records ng videos na kuha, bakit importante pa ito? Ano kung sa tingin mo ang relasyon nito dun sa gustong patunayan ng prosecution sa kanilang kaso? Ito ang nagpapatunay lamang, no? Ito'y ebidensya na mismo. Itong mga disc na to, na ang tawag nga ni Justice Cuevas ay mga diskettes, no? Pero ito yung mga CDs na ito mismo yung ebidensya ng pangyayari as recorded. Hindi naman sinasabi ng librarian, sa palagay ko, hindi sinasabi ng librarian na alam niya yung mismong nangyari doon, kundi isang pagpapatotoo na ang pangyayaring yun ng mga araw na yun ay nakuhaan ng video. At itong mga video na ito, ang ebidensya mismo ay itong mga CDs. Ito ay pruweba lamang na nangyari nga ang mga pangyayaring yun. Baga ito yung parang sumusuporta doon sa testimonya nung cameraman na mismo kumuha. No? Tama po ba yan, attorney? Gaano kahalaga po? Kasi unang-una hindi po dapat magte-testify itong witness na ito, itong head librarian. Bakit po siya pinag-testify na nitong prosecution? Gaano po ba kahalaga yung pag-upo niya sa witness stand? Yung kanyang pag-upo sa witness stand ay bilang pagpapatotoo lamang na nakuha nga niya at natanggap niya itong mga repository ng, hindi naman repository, kundi mga lalagyan ng mga na-record na video. Kumbaga siya yung nagsasabi na, oo nga, ako ang may hawak nito, ako ang nagkokontrol ng labas at pasok nitong mga dokumentong ito. Di ba? Attorney Vidal, pakipaliwanag nga po, kasi nagsasabi ang depensa na we're not objecting to the videos. Pero ang dami nilang tanong dun sa CF card or dun sa diskette. Ano pong pagkakaiba? Bakit para sa isang ordinaryong mamamayan, marahil hindi po maintindihan, hindi ka nag-o-object sa video, pero ino-objectan mo yung diskette at yung testimonya nung may hawak nung diskette. Pakipaliwanag po. Kasi yun ang tinatawag na, yung custodian kasi siya. Ngayon, hindi kasi napatunayan ng prosecution sa kanilang pagprepresenta ng ebidensya na yung diskette na yun, yun ay galing dun sa cameraman. Walang connection kasi. Kasi ang sinasabi, yung CF cards, sabing ganon, nung kinuna niya yung video, ang ginamit ay CF cards. Parang yan sa Picos machine recorder, CF card. Ngayon yung CF card na yun, inililipat pa yan sa isang dubbing person daw. At yung dubbing person nilalagay naman sa diskette. So, ang problema dyan, yung authentication. Ang sabi nung nagtestigo, hindi daw siya ang naglagay ng mga authentication doon. Yung mga marka. Marka doon, hindi kanya yung mga nakalagay doon. So, ang tinatanong ngayon sa kanya, kung talaga bang sa iyo ba yung sa iyo ba yung sa iyo ba yung No redirect, Your Honor. Okay. No redirect. The witness is discharged. Thank you. Thank you. Next witness who is going to be subject of cross-examination. The ABS-CBN
May we call, Your Honor, Danny Delio Sala. Edmond Losalia, Your Honor. Losalia. In order of appearance. Losalia. The order Losalia. of appearance. Yes, Your Honor. I think the defense has not finished the cross-examination of Losalia. Yes, Your Honor. Yes. So we will continue with Losalia. And then we go to the next cameraman of ABS-CBN. Is Mr. Losalia here? Yes, Your Honor. Will you bring him in for cross-examination? He's on his way, Your Honor. Nandito na pala si Mr. Losalia, kaya kanina hindi ko na nakilala siya. Poging-poging ngayon. Thank you po. Under the same oath. Yes, Your Honor. All right. Proceed. With the court's kind permission, Your Honor. Proceed. I recall that when you took the witness stand last time, nung una po kayong tumistigo, ang binanggit ninyo doon sa video ninyo, pangyayaring naganap nung November 15, 2010. Yes po. Tama. At yun po Your Honor, may just make a minor objection, Your Honor. As to the date, since it will go into the record, Yes. the counsel mentioned November 2010. 2011. Yes, 2010. That's what the defense counsel said. It is 2011, di ba? Yeah, 2000. I'm sorry, Your Honor. Yeah. I stand corrected then. Thank you for the Thank you. for the suggestion. Correct. Go ahead. At no, may we continue now, Your Honor? Please, go ahead. Okay. And yung pong press conference na yun, na inyong kinuna ng video, pagkatapos ng sesyon in bank ng kagalang-galang kataas-tasang hukuman. Tama ho ba yun? O hindi ninyo alam yun? Pakiulit po yung tanong, sir. At yung video ninyong, yung pangyayari na kinuna ninyo ng video noong November 15 to 2011, pagkatapos lamang ng session in bank ng kagalang-galang o kataas-tasang hukuman. Alam mo ba ninyo yun o hindi? Hindi po, sir. O paano po nagkaroon ng, paano ba nyo nakuna ng video to? Sa sarili ninyong kagustuhan o may nag-utos sa inyo? Utos ng inyong nakataas? Inutos lang po yun, sir, ng aking reporter na may press con po, kaya po kami tumakbo at nag-transfer po sa Supreme Court building. Sino po yung... Saan kayo nang galing? Sa DOJ Department po. Dahil malayo yung Korte Suprema. Magkalapit lang, ano? kabila lang Halos po? magkalapit lang po, sige. Your Honor. Sino po yung nagsabi sa inyo na mayroong magaganap na press conference? Ang reporter ko po na si Miss Ina Reformina, The way I understood it, she was your immediate superior. Siya po superior ninyo. yes, sir. Alright. Now, is there any particular importance of any event that you feel you are supposed to cover on that particular day? Meron ho bang mahalagang pangyayari na dapat ninyong makover na naganap nung araw na yon? November 15, 2011. Dito po sa duty ko sa Department of Justice tsaka Supreme Court, everyday po kaming nandyan. At kung ano po yung nagiging issue o mga rallies sa labas, kino-cover po namin yon. Hindi ninyo sinasagot ang aking tanong sa inyo. Ang tanong ko sa inyo ay ganito. Meron ho bang hindi pangkaraniwang pangyayari na naganap noong November 15 na kinailangan coveran ninyo ng video, ng inyong video? O wala? Wala naman po. Wala. So hindi ninyo alam kung ano ang inyong coveran na yon. Hindi pa po. Alright. Niyon si Attorney Maidas ng Supreme Court,
hindi ninyo alam na siya ay magkukomperensya o alam ninyo antimano? Hindi pa po. Hindi rin. Hindi rin ninyo alam kung ano ang dahilan at magpe-press conference siya. Hindi pa rin po. Nung matapos ninyong makuha ng video yung press conference yan, nalaman ba nyo kung ano ang dahilan? Bakit siya nag-press conference? Nalaman ko na lang po na TRO po yon, pero hindi po ako nag-focus doon. Anong ibig Nag-focus na lang po ako sa video and audio po na kailangan naming ma-feed sa... Anong ibig ninyo sabihin na laman ninyo TRO yun? Ano pong ibig ninyo ipahiwatig o ipaalam sa kagalang-galang na hukuman? Dahil po once na nag-set up po kami ng camera, chinecheck po namin ng audio. So, doon po sa pag-monitor namin ng audio na habang nagsasalita si Attorney Maidas Marquez, doon ko po narinig na may binanggit siyang TRO. So baka yung pong TRO na binabanggit ninyo, nalaman ninyo lamang samantalang nagsasalita na. Opo. Nagpe-press conference na si Mr. Yes po. Marquez. Yes po. Kung ano ang nilalaman ng TRO na yan at anong pinagbabawal dyan o anong saklaw niyan, hindi po ninyo alam. Hindi na po. Alright. Hindi ninyo rin alam kung paano lumabas yan TRO na yan. Yes po. Oo. Yes, sir. At ang nalaman lamang ninyo, basta may TRO ang inilabas. Yun lang po. That will be all. Salamat po ng marami. Thank you very much. Thank you po, Redirect? yes, sir. May redirect ba? No redirect, Your Honor. Salamat po. No, the cross is over, no redirect. The witness is discharged. Your Honor, we have one more witness. Salamat. Sorry, Your Honor. You Your have Honor, another witness? we have one more witness for cross. This is the last one. Yes, Your Honor. You Danilo Piedad. bring him in. May we ask that Danilo Piedad please come to the witness now. Your Honor, we have Yes. we have the witness here, Your Honor. Defense counsel, the witness is yours for cross-examination. Your Honor, please. This is the same witness, Your Honor, where I beg the indulgence of the Honorable Court to allow me to go over the transcript of his direct examination. I was not around, Your Honor, and neither had I heard whatever he stated, Your Honor. So in fairness to him and to the impeached public witness, the Honorable Chief Justice Corona, may I be permitted to cross-examine him tomorrow, Your Honor, just so I can go over the transcript. Yeah, that's a fair and reasonable Your Honor, request. with all due respect to the defense counsel, there are other lawyers who were present during the direct examination of this witness. Maybe they can cross-examine the witness so they can be discharged already. That is the privilege of the defense counsel. We submit, Your Honor. He is the one in charge of his panel. He determines who will cross-examine and who will not. So he's the one cross-examining. He was not here during Thank you. the Salamat. direct examination. Sandun yun. And he needs time, according to him, to go over the transcript. Your Honor, if I may I give the floor to our lead prosecutor for Article 7 to explain how we are going to handle our Article 7 case. Yes, go ahead. Thank you, Your Honor. Actually, Your Honor actually described the testimony of the witness, and if the defense counsel would agree, we give him time to read the transcript. It's very short, I'm sure, Your Honor. Tapos